Hi, ako si Earl Agustin, and pwede yung pakinggan ang aking album na Himig at Pag-ibig, out now on all streaming platforms. It is a 10-track album full of love songs na tinatalakay yung iba't ibang season ng pag-ibig. So the song Tibok, I actually wrote it few years ago, siguro mga 2021. So yun, meron akong crush dati na nakakausap ko, and then parang hindi na kami masyadong nag-usap, and then nag-dissolve na lang into nothing. Naramdaman ng puso na dahan-dahan akong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron nang namumuo. So itong lyrics na to, sinulat ko siya to represent the kind of feeling na yung sobrang fresh pa nung pakiramdam ng pagkahulog, or yung slowly nare-realize mo na parang may something na meron ka nang nararamdaman na kakaiba. Sana'y sabihin mo sa'kin kung meron mang pagtingin, sana'y ikaw rin. Sa bridge ng Tibok, sinulat ko siya basically about sa yung nagpe-plead ka na sabihin na lang kung sakaling may feeling sa wala, at para kung wala, at least makakausad ka na, or para makaka-move on ka na. So mas mabuti nang malaman na right here and now, parang ganun. Sobrang happy ako, at the same time sobrang shocked. Ito yung pinaka-least na song na I thought na magugustuhan ng mga tao, kasi parang nag-spew out lang ako ng maraming words, kasi at the time parang sobrang hurt nga ako, or sobrang affected ako sa pangyayari na lahat ng mga dumadaloy sa utak ko, binuhos ko lang sa song na to. So I would say na this is my most honest song. Surprisingly, marami din palang nakaka-relate. So that's something na mahalaga sa akin. Sobrang saya ng pakiramdam na may labas yung identity. Malaman ng mga tao na Bisaya ako, I'm a Bisaya artist. For the sake of the song din, parang sobrang nakatulong siya sa akin, kasi may mga bagay na hindi ko kayang i-explain or i-put into words pagdating sa ibang lengguwahe, like Filipino or English. Pero pag sinabi ko siya in Bisaya or in Cebuano, parang mas iba yung degree ng feeling or yung emotion na gusto kong ipahiwatig dun sa mga linya. So dili ko kasupot sa akong nabatian, mura ba o kabalon ako na ikaw ang dapat makauban. So the first line loosely translates to, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. And then the second line says, para bang alam ko na ikaw yung dapat kong makasama. Parang ganun. Basically, it's this feeling of finding your soulmate. Na may something lang na nagkiklik na parang alam mo na this is the person that I'm supposed to be with. Sa untaman, kung dili para stuha, tawato na lang pa, o bugsunta ang istorya. So in the chorus naman, itong line na unsaon taman is like an expression in Bisaya na what is there left to do. Kasi yung pinakapunto ng song na to is, kung hindi pwede ngayon, baka soon, baka balang araw, parang ganun. Yun yung pinaka-translation din ng Basin Pohon, baka balang araw. Ooh, when is letting go the correct thing to do? Patay. Letting go of someone, it's only the correct thing to do kapag it no longer serves, kumbaga, both parties. For example, sa isang relationship, wala nang growth or hindi na nakakatulong yung presence or yung relationship mismo sa isa't isa na, alam mo yun, mas mag-grow sila individually. Kailangan pa itong magwakas, huwag mahiyang sabihin sa
Ako na ba yung lilisanin? So when I wrote this song, I was actually inspired by this story na yung isa sa isang relationship, nag-fall out of love siya, and then the other one is bargaining ba siya na maybe we can fix this, maybe ganito ganyan, baka pwede pa nating ayusin. I wrote this line na parang questioning siya sa sarili na kailangan ba talaga itong magwakas? Chorus naman, same lang siya. Parang nagpe-plead din siya na ipilit nating ayusin to. Parang wag ka munang mag-let go. Parang as much as possible, kung kaya pa nating ayusin natin. Siguro oo naman. May mga times na nawawalan talaga ako ng mga inspo. Like siguro from like personal experience or like experience from others. Pero one way to cope with it is I watch a lot of rom-coms talaga. Either manonood ako ng maraming films or makikinig ako ng marami pang songs. Para sa akin, siguro kasi mahilig talaga ako sa pag-ibig na theme. Sarap lang magmahal, ang sarap lang umibig. I think it's a wonderful experience. Although may mga kalakip na sakit, pero lagi namang may kalakip din na happiness, joy. And when it comes to romantic and sad songs, parang sobrang necessary niya na ma-experience ng mga tao. For others, siguro para malaman nila yung ibang experiences din ng mga ibang tao when it comes to love, or to experience love mismo in the form of art, which is through the songs siguro. If that makes any sense. Masaya kasi I draw a lot of inspirations from these other stuff then to be able to produce like and release songs na na-enjoy din ng ibang tao siguro. And if it serves the purpose of why songs should be written or love songs should be written, masaya ako sa ganun. Hi, ako si Earl Agustin. Maraming salamat sa panonood. You guys can stream my songs on all streaming platforms, and of course, please stream my album Himig at Pag-ibig.